Ang Pilosopo, Kwentong Bayan ng Maranao. Noong unang panahon, may isang bayan na ang naninirahan ay mga taong sunod-sunuran na lamang dahil sa takot na masuway ang batas na umiiral sa nasabing bayan. Isang araw, namamasyal ang kanilang pinunong si Abed sa mga kabahayan ng kanyang mga tauhan upang tiyakin kung sino sa kanila ang mga naghihirap ng mabigyan ng pagkain. Nang mapansin ni Subikat na lumilibot araw-araw si Abed upang mamigay ng pagkain sa mga naghihirap, ay kaagad kumuha ng bato at isinalang sa kalan para mabigyan ng pagkain. Nang marating ni Abed ang kubo, binati siya ni Subikat. Lumingalingat si Abed at nakita niya ang kaldero na may nilagang bato. Nung mapansin niya, sinabi niya kay Subikat na kunin kinaumagahan ang kanyang parte dahil may inilaan sa kanya. Isang araw, nagtipon ang mga tao upang magdasal ng dubor. Ito ang pantanghaling pagdarasal. Nang makatapos sila, ay nagtanong si Abed kung sino ang wala sa kanyang mga tauhan. May nakapagsabi na si Subikat ang wala. Samantala, ipinaalam ni Abed sa mga tao na aalis sila para magsuri ng lupa dahil kakaunti na lamang ang lupa para sa susunod na henerasyon. Nang paalis na sila, saka pa lamang dumating si Subikat na hindi sumali sa pagdarasal at kanyang sinabi na siya ay sasama. Sinabi ni Abed na maaaring sumama si Subikat kahit hindi niya ito nakita sa pagdarasal. Ngunit sa pag-alis nilang ito ay matatanto niya kung tunay ba nakasama si Subikat o hindi. Bago umalis ang pangkat, hinabilin ni Abed sa bawat isa na magdala ng bato na tamang-tama lang ang bigat sa kanila. Nagdala si Subikat ng batong sinlaki lang ng kanyang hinlalaking daliri. Nang mapagod na sila sa walang humpay na paglalakbay, nagpahinga sila at naghugas upang magdasal. Hindi pa rin sumali si Subikat. Nang matapos ang pagdarasal, ipinag-utos ni Abed na buksan ang kanilang baon. Nang mabuksan na nila, naging tinapay ang lahat ng dala nilang bato. Si Subikat na ang dala ay sinlaki lamang ng kanyang hinlalaki ay nagutom dahil sa liit ng kanyang tinapay. Nang paalis na naman sila, sinabi uli ni Abed sa bawat isa na magdala ng maliit lamang na bato. Sumunod lahat ang mga tao maliban kay Subikat na ang dinalang bato ay ang pinakamalaki dahil magiging tinapay raw ito. Nang dumating na sila sa pupuntahan nila, sinabi ni Abed sa bawat isa na ihagis ang kanilang dalang bato dahil ito na rin ang lawak ng lupang matatamo ng bawat isa. Samantalang si Subikat na may pinakamalaking bato ay sinlaki lamang ng bilao ang nakuhang lupa dahil sa hindi niya kayang ihagis ang kanyang dalang bato. Doon lamang sa nahulugan ng bato ang kanyang makukuhang lupa. Nang makita ni Abed ang liit ng kanyang nakuhang lupa, sinabi niya kay Subikat na hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Sinabi pa sa kanya na dahil siya ay hindi marunong sumunod sa mga alituntunin, wala siyang magandang kinabukasan. Ito ang kwentong Maranao na pinamagatang Ang Pilosopo. Sipi mula sa mga piling kwentong bayan ng mga Magindanaoan at Maranao, nina Nerissa Lozarito Hofana, PhD, at Claribel Diaz Bartolome, PhD.